kwento natin ngayong araw ay nangyari sa Calgary. Ang Calgary sa Canada ay isa sa mga top city sa pagdating sa kanilang healthcare, kultura at magandang kapaligiran. Kakaiba din ito dahil sa may mababang sales tax at maraming oportunidad sa trabaho. Si Lisa Mitchell ay pinanganak noong August 5, 1983 at habang lumalaki si Lisa ay nakitaan ito ng talento ng kanyang ina sa larangan ng arts at music. Nagsimulang mag-drawing si Lisa noong bata pa hanggang sa nagdalaga ito. Ang hilig niyang i-drawing ay ang mga manga at mahilig din ito manood ng anime, kagaya ng Sailor Moon at Dragon Ball Z. Nagkaroon ito ng maraming kaibigan noong high school at iba doon ay nakasama niya sa pagbuo ng isang banda na Just Cuz. Graduate si Lisa na may average na grado ngunit nag-excel ito sa arts at music. Pagkatapos niyang makapag-graduate sa high school ay nagtrabaho ito sa grocery stores at coffee shop. Nagtrabaho din ito sa isang mobile snow cone company. Ang company na yun ay nagtatrabaho sa mga events kagaya ng concerts. May isang restaurant na madalas na pinupuntahan ni Lisa dahil sa nagustuhan niya mga pagkain doon. At ang sous chef ng restaurant na yon ay napansin din na lagi si Lisa kumakain sa kanilang restaurant. Ang sous chef na yon ay si Alan Shaibak. Kahit na mahiyain at introvert si Alan ay sinikap nito na makilala ang dalagang si Lisa at doon nag-umpisa ang kanilang relasyon. Naging masayang relasyon nila nung umpisa ngunit hindi gusto ng pamilya ni Lisa si Alan. Si Lisa ay napaka-outgoing na tao at hindi sumusuko sa mga bagay-bagay. Nakakabaliktaran naman sa pag-uugali ni Alan. Ang pagkakaiba nila sa pag-uugali ay naging sanhi ng madalas na di pagkakaunawaan. At ang 5 taong relasyon ay nauwi sa hiwalayan. Pagkatapos silang maghiwalay, nag-umpisa na din si Lisa na makipag-date sa ibang lalaki. Mabilis na naka-move on si Lisa ngunit hindi si Alan. Nahirapan itong tanggapin ang paghihiwalay nila ni Lisa. Kaya matapos ng ilang buwan ay nagmakaawa ito na bumalik kay Lisa. Naka-move on nga si Lisa, ngunit ang lahat ng lalaki na nakadate niya matapos nila maghiwalay ni Alan ay hindi niya nagustuhan. Hindi niya naramdaman ang koneksyon sa mga lalaking yon. Koneksyon na naramdaman niya lamang kay Alan. Kahit na may mga paminsan-minsang away pa din ay tinuloy pa din nila ang planong makabuo ng pamilya. Nagkaroon sila ng anak na lalaki at makalipas ang 2 taon ay ipinanganak ni Lisa ang pangalawang anak nila na babae. Ginawa nila ang lahat para mapasaya ang kanilang mga anak kahit na naghihirap na sila. Nagtrabaho si Alan sa umaga habang nasa bahay naman si Lisa at nag-aalaga ng kanilang 2 anak. At sa gabi naman si Lisa naman ang nagtatrabaho at si Alan na naman ang naiiwan sa mga bata. Hindi sila masaya sa ganoong setup dahil sa halos wala na silang oras sa isa't isa. At dahil doon ay napapadalas din ang kanilang pag-aaway. Isang araw ay lumala ang kanilang away na umabot na sa pisikalan. Ngunit dahil sa halos 10 taon na silang nagsasama at may 2 anak na, kaya mas pinili nilang ayusin ang kanilang relasyon. At pag minsang nag-aaway sila ay may pagkakataong naisip ni Lisa na lumayo muna kay Alan. At nakikita yon ng ina ni Lisa. Kaya sinasabihan niya ito na bumalik na lang sa kanilang bahay at doon na lang tumira. Malapit sa isa't isa si Lisa at ang kanyang ina. Katunayan ay lagi itong nagtatawagan at madalas na nagkikita. Taong 2011 ay nakahanap si Lisa ng pangalawang trabaho sa Twin Cities Hotel sa Longview. 1 oras ang layo mula sa bahay ng kanyang ina. Kaya naghanap si Lisa ng pangalawang trabaho ay dahil sa nawalan na naman ng trabaho si Alan. At parating si Lisa ang gumagawa ng paraan para mapunan ang kanilang mga pangangailangan. Isa yan sa mga dahilan kaya nagkakaroon ng tensyon sa dalawa. Madalas na si Alan ang naiiwan sa mga anak nila at si Lisa naman ay madalas na sa kanyang ina para mas malapit sa pangalawa nitong trabaho at para kahit papano ay makaiwas sa stress kay Alan. October 2012, ang Twin Cities Hotel ay may Halloween events at naimbitahan si Lisa. Dumalo sa nasabing event si Lisa kasama ang kanyang ina.
At dahil sa may trabaho pa ito kinabukasan kaya napagdesisyonan niya na doon na lang muna matulog sa bahay ng ina. Kinabukasan bago umalis si Lisa sa kanilang bahay ay niyakap pa ito ng kanyang ina bago ito sumakay sa kanyang sasakyan papuntang trabaho. Ngunit pagkatapos ng tagpong yon ay nagbagong lahat. Yun na pala ang huling yakap ng ina ni Lisa sa kanya. Sa kabila ng pag-message niya kay Lisa ay wala itong natanggap na reply o tawag man lang mula sa anak. At hindi ito karaniwan kay Lisa dahil nagre-reply agad ito sa kanyang ina. Nagumpisa na mag-alala ang kanyang ina at nagsimula na din itong magtanong-tanong sa ibang tao. At doon niya na rin nalaman na hindi na din ito pumapasok sa kanyang trabaho. Tinangka niya ulit na tawagan ang anak ngunit hindi talaga ito sumasagot maliban na lamang sa voicemail. Hindi na mapakali ang ina ni Lisa kaya nagdesisyon na ito na puntahan sa kanilang bahay. Kumatok ito sa kanilang pintuan at binuksan ito ni Alan. And knocked on the door and didn't know what to expect. And he opened the door and I asked him where Lisa was and he said she took off, she left. He said that they were having a discussion on the Monday, I think he said. She had sent him out to go get cigarettes. And when he came back 15 to 20 minutes later, he said she was gone. The first thing I noticed is I looked to my right and there was their front hall closet and I saw her shoes, her favorite shoes, and her jacket. I'm thinking it's October. Where would she go without her favorite jacket and shoes? And I said, I want to see the rest of the house. And I went through the house and there was a few of her personal things. I didn't see her purse, but I saw a lot of her jewelry that she would normally have on if she left the house. And they were still there. But I didn't see her. Ang ideyang naiwan at hindi sinuot ni Lisa ang paboritong sapatos at jacket at ang iwanan ang mga anak ay mukhang napaka-imposible. Kilala niya ang kanyang anak at alam niyang kung aalis man ito o lumayas ay hindi ito papayagan na maiwan ang kanyang mga anak kay Alan. Ayon kay Alan na bago umalis si Lisa ay may ginawa itong email para sa kanyang ina at kinakailangan niyang i-check ang kanyang inbox. Nakasaad sa email kung gaano kamiserable ang kanyang buhay at kinakailangan muna niyang lumayo para maayos ang sarili at para makapag-isip-isip. At kukontak lang ito sa kanila kung hindi na magulo ang kanyang utak. Nag-reply ang kanyang ina sa nasabing email. Tumagal ng ilang araw ang palitan ng email at napansin ng ina ni Lisa ang pamamaraan ng pagkakasulat o ang pagkakasabi ay kakaiba sa kung paano magsalita si Lisa. Ramdam niya na parang napakalamig ni Lisa. Naging mahirap na din ito sa kanyang ina dahil kada gabi ay itinatabi niya ang kanyang cellphone at umaasang tatawag sa kanyang anak. 2:45 AM ng November 16 nakatanggap ang ina ni Lisa ng isang kakaibang voicemail. She said, I'm okay. Sometimes things get out of hand. Sometimes they take a while. I can't remember the whole thing. But I'm okay. But the conversation ended where she said, okay, he's home. I gotta go. Like, who's home? And why do you have to go? So you think in your mind, is she with someone controlling? Is she chained up in a basement somewhere? You know, you've heard of that, right? And is they controlling him? Like, why can't you have a conversation with your mom? Like, who is this person that you're with? Dahil sa natanggap na voicemail ay mas lalong nag-alala ang ina ni Lisa. At dahil doon ay nagdesisyon na ito na mag-report sa mga pulis. At hindi nagtagal ay nagumpisa mag-imbestiga ang mga pulis sa pagkawala ni Lisa. Kinausap ng mga pulis ang mga kakilala ni Lisa at ang huling nakausap nito. Kinausap din nila si Alan ngunit wala silang nakuhang impormasyon. Nung pumasok sila sa bahay ay maayos at malinis din ito. Maliban na lamang sa basement na magulo at maraming gamit na normal lang dahil sa kadalasang imbakan ito ng mga gamit na hindi na nagagamit. Chinek din ng mga pulis ang kanyang banking history at activity sa kanyang cellphone, ngunit wala silang nakita. Hindi nagamit ang kanyang credit card at debit card simula nang ito ay mawala. Wala na din activity sa kanyang cellphone.
Nagpatuloy ang kaso bilang missing persons case at naging mabagal ang pag-usad ng investigasyon. January 29, 2013, 3 buwan matapos mawala ni Lisa, ay inimbitahan si Alan sa police station para makuna ng impormasyon tungkol sa relasyon nito kay Lisa. I understand from Constable Sudik that you were the last person that we can confirm actually physically saw Lisa. And it seemed like progress was being made. Mm-hmm. Like we both did want the same thing. Mm-hmm. Now I have to look back at it and go, okay, well, you left. You just up and left. A lot of yelling, a lot of screaming, sometimes pushing. Can I ask you, were you the abuser or were you the abused? You were the abused. Okay. Sinabi ni Alan sa police officer ng kanilang relasyon ay magulo at laging nag-aaway sa loob ng isang dekada. At ayon sa kanya ay nakikipag-date si Lisa sa ibang lalaki kahit sila pa. Dagdag pa niya na nakita daw niya ang profile ni Lisa sa iba't ibang dating websites. At ayon kay Alan ay wala na siyang narinig kay Lisa simula nung nawala ito o umalis sa kanilang bahay. Ngunit nanatili siyang suspect dahil sa koneksyon nito kay Lisa. Tuloy ang apila ng ina ni Lisa sa publiko na tulungan siyang mahanap ang nawawalang anak. Winter ng 2013, halos 1 taon na ang nakakalipas nung nawala si Lisa. At dudang mga pulis na may foul play dahil hindi normal na kusa na maglalaho ang isang tao ng ganito katagal. Na-trace ng mga pulis ang voicemail na natanggap ng ina nito 1 taon nang nakakalipas bago ito tuluyang mawala. Na-trace ang cellphone na yon sa syudad ng Edmonton, 300 kilometers ang layo mula sa hilaga ng Calgary. Ang voicemail ay nakarecord kasamang 4 pang tawag sa number ni Alan. Ngunit sa sinabi ni Alan na wala na siyang balita o narinig mula kay Lisa simula nung nawala ito noong October 2012. Kaya nagduda na ang mga pulis kay Alan. Naging criminal investigation ang kaso at pinayagan na ang mga pulis na babuksan ang mga confidential informations mula kay Alan. Kasama na doon ang kanyang bank records. Doon nila nakita na noong 2012 may kakaibang mga bagay na binili si Alan. Pumunta ito sa isang local hardware store para bumili ng gloves, bleach, malaking plastic tub, cut litter, wooden board at semento. Mga items na pinaniniwalaan ng mga pulis na mga burial kit. Ngunit ang mga bagay na yun ay hindi sapat na ebidensya para arestuhin si Alan. Kinakailangan pa nila ng mas matinding ebidensya o pag-amin mula kay Alan. At dahil doon ay inilikha ang Project Aurora. Ito ay isang operasyon na isasagawa para makuha ang pag-amin mula kay Alan at ang pinakamadaling paraan ay ang kaibiganin si Alan. December 4, 2013, sa isang employer's car park nasagi ng isang babae ang sasakyan ni Alan habang paalis ito. Lumabas ang babae at humingi ng pasensya kay Alan at sinabing hindi niya sinasadya. Binigay niya rin ang kanyang contact number kay Alan para ayusin ang insurance. Nagalit nung una si Alan ngunit di nagtagal ay tinanggap ang offer ng babae. Ang hindi alam ni Alan na ang babaeng yon na isang undercover police officer. Sinabi ng babae kay Alan na ang kanyang boss ang magbabayad sa lahat ng gastos. Ang boss na yon na isa ring undercover. At doon na nag-umpisa ang kanilang operasyon. Ang isinagawang operasyon na yon ay kinabibilangan ng maraming undercover officers na sama-sama nagtrabaho para magawang kaibiganin si Alan. Ang ibang undercover officers ay nagkunwaring babysitters at ang iba ay ginawang lahat para maging kaibigan si Alan sa iba't ibang pamamaraan. Naging malapit ito sa ibang mga undercover na minsan ay inimbitahan pa niyang uminom o pumunta sa mga events. May isang undercover na babae pa na niyaya ni Alan ng date ngunit tinanggihan siya nito. Paunti-unti at sinisigurado nilang mapalapit kay Alan para malaman nila ang kanyang sikreto. Umaasa sila na darating ang araw na magsasabi ito sa isa sa mga nagiging kaibigan na undercover. Saludo ako sa mga undercover officers dahil trinabaho nila ito ng halos 1 taon. At dahil nasigurado na nila na matibay na ang tiwala ni Alan sa mga nakaibigan nito undercover, ay kinakailangan nilang maisagawa ang plano at yun ay ang makuha ang pag-amin mula kay Alan.
December 2014, isang officer ang naorganisa ng isang trip nila ni Alan sa Winnipeg, halos 1,300 miles mula sa kung saan nakatira si Alan. At habang nasa biyahe sila sa loob ng kanilang sasakyan, ay nag-ring ang cellphone ni Alan. Ang tumawag na yon ay mula sa isang police officer at sinabi kay Alan na nagbago na ang status ng kaso ni Lisa. At sinabi na ang kaso ni Lisa ay isang homicide. At sinabi ng police officer na yon kay Alan na may pupuntang mga pulis sa kanilang bahay para halughubin ito. December 6, 2014, nagkaliwanag ng lahat ng detalye sa pagkawala ni Lisa. Sinabi ni Alan sa undercover officer na nagkunwaring kaibigan niya na nasa delikadong sitwasyon siya. Ngunit hindi niya sinabi ang detalye sa kung bakit. Sinagot siya ng undercover na may kakilala itong tao na makakatulong sa kanya at sa kanyang mga anak para magtago. At hindi nga nagtagal ay tinagpo ni Alan ang nasabing tao na sinabi sa kanyang undercover. Nalingin sa kanyang kaalaman ay isa ring undercover. Ang nasabing trick na ito ay tinatawag ng mga law enforcement na big sting. Habang ginagawa ang nasabing sting ay tuloy pa rin paghahanap ng mga ebidensya sa bahay nila Alan. At hindi nagtagal ay may nadiskubre sila na gumulat sa kanilang lahat. Sa isang sulok ng kanilang basement ay may bagong sementong parte. At doon nila nakita ang katawan ni Lisa na inilibing sa ilalim ng sementong yon. Ang kanyang katawan ay binalot sa isang malaking plastic bag at nilagyan ng cat litter at asin. Ibig sabihin hindi tuluyang na-decompose ang katawan ni Lisa dahil sa may asin nito. Ang ibang parte ng kanyang katawan ay nagmistulang na mummified. Pinatay ni Alan ang asawa at inilibing sa kanilang basement mismo. At tuloy na nanirahan sa bahay na yon kasama ang kanilang mga anak sa loob ng halos 26 months. I basically have to get and completely lose who I am, who the kids are, and start over. But if they do search the house, the reality is they are going to arrest me. We realized us fighting separately wasn't getting us anywhere. We tried to reconcile. We've been living together again for a few months. And of course, you know, it was good for a little bit. Yeah, she was just in a bad mood that whole day, and then they kind of just go to bed, like, tomorrow's another day, and then right from that, I mean, as we kind of argued through that night, eventually just said the hell with it, went to sleep. I just slept on the couch, and first thing the next day, it was like just right back into it, and it just kind of kept going and going and going. I don't even remember what the real fight was all about. I don't even remember. All I remember is that we were just arguing. It was just back and forth. Yeah, the whole day, and I can't even think of what it was. I don't know what we were saying to each other. I don't know what was getting everything so heated. She kind of came towards me with the knife. I don't know if she. I think I thought she was trying to stab me. I don't know now. Honestly, things happened. I wound up trying to hold her back, hold her down. My hands wound up around her neck and I choked her. I can remember sitting there trying to let go and not being able to. So I wound up hiding her body and pushing some text messages and emails from her to the family and stuff saying she left. And I cleaned that place top to bottom with bleach and stuff 2 or 3 times afterwards, just to be sure. To an Edmonton number because I accessed her email accounts and stuff from there, and I created the phone call from the computer. I had some clips of her voice. I patched those together and sent her mom a voicemail with her voice on it to try and help make sure that it seemed like she was gone and try and give some sort of life back to her. And that's what I used to call her mom and leave the voice. And I just played a recording from the computer through the phone, or the speaker basically. It said, yeah, hi Mom, sorry.
Ang lahat ng ebidensya na nakuha pati ang pag-amin ni Alan ay sapat na para arestuhin ito. Kinasuhan ito ng second-degree murder at tumagal ng halos 3 taon ang pag-aantay ng paglilitis. Napatunayan na may bipolar disorder si Alan. At noong September 2017 ay nagumpisa ang unang paglilitis sa pagpatay kay Lisa. Hindi naniwala ang judge na ang ginawa ni Alan ay self-defense lamang. Sa kabilang banda, ang judge ay hindi rin naniniwala na sinadyang patayin ni Alan si Lisa, kaya hindi nakitang guilty si Alan sa kasong second-degree murder, kundi siya ay guilty sa mas mababang krimen na manslaughter. Nasintensya nito ng 7 taong pagkakakulong lamang, 5 taon para sa manslaughter at 2 taon para sa kasong indignity. Ang indignity ay ang malupit at di makataong pagtrato sa asawa o kinakasama. Napakababa ng sinentensya nila kay Alan, ngunit kalaunan ay ginawa itong 10 years. Binigyan din siya ng pagkakataon na magkaroon ng parole, ngunit dahil sa may nilabag itong rules ay tinanggal ito. Sa kasamaang palad at hindi malamang dahilan ay pinalaya si Alan noong April 11, 2022. Tuluyan na itong malaya ngunit hindi niya pwedeng kausapin ang mga anak at ang ina ni Lisa. Hindi man nabigyan ng tamang sentensya si Alan, ay masaya naman ang ina ni Lisa na sa kanya napunta ang kanyang mga apo. Hindi naging malinaw sa kung ano talaga ang nangyari nung gabing pinatay si Lisa. Self-defense man o sinadya itong patayin. At kung bakit napakababa ng sinentensya ng judge kay Alan at pinalaya pa ito ng mas maaga. Walang nagawa ang pamilya ni Lisa sa naging desisyon ng judge. Tinanggap na lang nila ito ng maluwag sa kanilang loob at pinagpatuloy ang buhay kasama ang mga apo. Alam nilang kahit papano ay masaya si Lisa dahil napunta sa kanyang ina ang mga anak at malayo ito kay Alan.